lang. Pero ngayon kasi, ang nipis na ng buhok ko, tapos bilog pa yung ulo ko, mukha akong siopaw eh. Kaya, kakamiss naman dito sa area na to. Hello! Yan sa ngayon, itong aking katawan. Tignan nyo. Maano na naman. Yan, so, hayaan muna natin sila. Babad lang natin yan ng mga 45 years, tsaka natin balikan. Punta muna tayo dito sa pagtatayuan namin ng court. Naging owner ako ng isang gym, pero nakalimutan ko na lahat, halos tawag sa exercise. Simulan ng magkulitan kasama si Noy TV. Magandang tanghali mga kapanalig at welcome na naman dito sa Camp Panalig. So nandito na naman tayo. At ngayong araw na ito, pinaplano ko na masilyahan yung pinakasahig doon sa taas, no, dahil wala naman gagawin ngayon. At kami dalawa lang ni Utol dito mga kapanalig. Kahapon galing nga kami doon sa may salubong nung kasal ni Aris. At ayun, napalaban na naman kami sa kantahan, sa sayawan. Alam niyo na pag may mga ganyan kaganapan, laging ganun ang nangyayari. Napapakanta tayo, napapasayaw at ang saya naman. Congratulations ulit doon sa dalawa, kay Aris at kay Annabel. Ayan na. At sana'y maganda ang inyong pagsasama, lalo nang kasal na kayo. Napakaaliwalas talaga dito mga kapanalig, no? Ibang iba talaga sa Maynila itong Camp Panalig. Na-relax na naman ang ating utak. At ayan, maya lang set up ko na yung mga gamit natin. Nilinisin ko muna yung pinaka ano ba tawag dun sa tol? Yung inaano sa masilya? Ay, paleta. Yung paleta mga kapanalig, ayusin ko yun para magamit natin ng maayos doon sa ating pinakasahig. So kailangan natin talagang masilyahan yung mga guhit nun, yung mga naging pagitan, para syempre talagang solid yung ating sahig at hindi basta-basta papasukan na kung ano-ano. Kailangan natin na harangan yung mga singit-singit na yan para kung meron mang anay, di siya makakasilip. Baka mamaya kasi kung ano yung ginagawa natin doon sa taas, masisilip tayo ng anay. Mahirap na. Plano ko rin pala dito mga kapanalig, maglagay ng hindi naman siya CCTV. Yung tinatawag ni Kuya, yung parang waist cam. So kahit nasaan ka, pwede mo siyang makita mga kapanalig at pwede mong makita kung ano yung mga ginagawa ng mga tao dito, kung sino yung mga pupunta o pumapasok kahit nasa nabotas pa ako, no. Kumbaga, isa na rin yun sa para maging safe dito sa lugar natin. Siyempre, alam naman natin na pag merong CCTV, kung merong mang gagawa ng masama, medyo sila, tawag dito, magdadalawang isip na gawin yung mga bagay na yun. So ngayon wala naman talaga dito. Okay, peaceful dito mga kapanalig, no. Ang iniisip lang natin yung mga pwedeng mangyari habang minsan walang tao dito. Alam niyo naman na madalas din pag kami umuwi, minsan walang natitira dito, si Kadede lang. So for safety na din, di ba? Ayun, maganda ang panahon natin ngayon mga kapanalig. Maaraw, pero ang ating hangin ay sakto lang. Hindi ganong malakas, pero yung simoy ng hangin ay malamig pa rin pag dumadampi sa balat natin mga kapanalig, no? Kaya nakaka-relax talaga siya. Yung ating parol talaga umabot na ng hanggang Christmas to, matibay ang pagkakagawa. So yung ni Sir tawag dito, ni Camario, yung binigay sa aming parol, tinabi muna namin sa loob kasi napakalakas ng hangin dito, lalo na sa gabi, masisira siya. Diba dito namin linagay yun? Talagang pumapalo. Yung parol na yun mga kapanalig, gawa yun sa parang yung galing sa dagat, diba? Siya marupok pag konting hampas ng hangin, mababasag. Kaya iniingatan namin. Pag gabi, sinisindihan na lang namin minsan sa loob para talagang maliwanag, diba? Kumikinang-kinang at mapil natin ng Kapaskuhan. Ilang araw na lang ay magpapasko na. Kaya ayan, maganda na kayo mga kapanalig, no. Kahit mga simpleng handaman lang yan, mahalaga ay mairaos natin ng Kapaskuhan. Ako nga wala pang plano kung ano yung gagawin basta ang alam ko lang magpapasko. Pero yun na nga, baka hindi pala, baka doon talaga kami sa tito ko kay Daddy Hill, no, na magbabanding-banding with titos, titas at kasama yung mga pinsanin. At ayan, natutuwa lang ako sa
family ako pa ngayon kasi kumbaga hindi lang puro seryoso kasi kami mga kapanalig. No, may mga seryosong ako mga pinsan, may mga kalug din na pinsan. So gusto ko pag kasama ko sila, ako yung gusto ko ako yung magdadala ng saya ba para hindi masyadong seryoso yung nagiging kaganapan. Kaya kung gusto ko magpatawa, nagpapatawa ako sa abot ng mga kaya ko para ayun. Iba kasi pag merong tawanan sa pamilya, iba yung saya na dulot, iba yung memories na nagagawa nyo. So, meron niyang shoutout kay Tristan, yung boyfriend ng aking pinsan na si Aina. Tuwan-tuwa ako sa kanya pagkausap ko siya Kasi parang nade-develop yung aking pakikipag-usap sa salitang Ingles mga kapanalig, no. Pero nagagawa ko lang 'yon pag medyo may tama ako. Pag nakainom, katulad nung hindi ako nakapag-vlog kasi nung time na 'yun Ang ko lang sa syempre imbis na malungkot tayo. Yung mga time na nandun ako sa lamay ng lola ko, talagang nagpapatawa ako kung merong mga nakakilala o gusto magpa-shoutout. Pinipilit ko na na magkaroon ng kasiyahan, no. So kaysa umiyak kayo o tawag dito, malungkot, 'di ba? Hindi ko na vlog yung mga part na kung ano yung mga kaganapan. Sabi nga ni Kuya JP ko, dapat blinag ko yung mga usapan namin nung foreigner na boyfriend ng aking pinsan. Sabi ko nga sayang So, ayun. Next time na lang para makita nyo rin, no, kung anong pamilya yung meron kami. At ayun. Tapos, alam nyo, itong mga December, gastos talaga to palagi Kasi December, kailangan maganda ka. Kasi syempre, Pasko nga. At kailangan yung mga taong bibisita sa'yo, meron kang ipapakain o meron kang maialok kahit papano. Tapos mga inaanak, 'di ba? Sa ating mga malalaki, sa mga 30 na pataas, kahit mga sabihin mo mga 20 pataas, minsan hindi mo na rin hindi ka na rin excited sa Christmas Lalo na kung yung hindi naman sa yung kinikita mo sakto lang din. Tapos mga pambayad ng utang, mga pambayad ng bills at kung ano-ano pa. So parang hindi ka na na-excite kasi gastos nga yan no. Para sabi nga ng iba, para sa bata lang talaga yung Christmas na yan. Pero kung iisipin natin na itong Christmas na to, magsasama-sama kayo ng pamilya nyo at magbabanding, masaya rin sa part na yun mga kapanalig, no. Yun nga, nagkakaroon kayo ng pwedeng sharing sa pagkain o kung ano man lang yung kayang maibigay, 'di ba? At nagmamahalan ng lahat basta sa araw ng Kapaskuhan. Yun nga, pagka Pasko, hahanda. So after nun, New Year, birthday naman ni Budang yan mga kapanalig. So hahanda na naman tayo ngayon, panibago. So talagang magastos talaga ang December, no? Para sa akin, ang daming ganap ang daming kailangan na paglaanan ng gastos, no? Pero masaya, syempre nakakaabot tayo ng yung mga birthdays, mga New Year. Yun, after nyan, summer na naman. Speaking of summer, sabi ni Kuya, gusto niya raw sumabay sa diet ko kasi sabi ko gusto kong medyo magpa-slim ulit kasi mas confident ako nang maharap sa tao na medyo naman ako, yung mukha ko hindi ganong bilog. Dati okay naman sa akin pag bilog yung mukha ko kasi makapal yung buhok ko dati. Para ako nakawig na, 'di ba? Yung sa Bukana, nakita niyo naman yung ko doon na talagang sobrang kapal ng buhok ko. Kaya okay lang. Pero ngayon kasi, ang nipis na ng buhok ko, tapos bilog pa yung ulo ko, mukha akong siopaw Kaya sabi ko kay Kuya, suportahan kaming dalawa. Kahit bago magpasko, medyo pumayat kami. 'Di ba? Dito lang naman kami. Wala na naman kaming gagawin. Puro halos vlog na lang naman dito. Hindi katulad pag nasa Nabotas ako, maraming invitation na kailangan mo puntahan, kainan o dito, sabi ko, tol, maggulay muna tayo. Gulay-gulay muna, 'di ba? Para sige Dede, sasabay rin natin yan para healthy lifestyle. Ngayon, tumitingin-tingin din ako ng mga mga pang-detox Sabi ni Kuya, meron daw siyang alam na pang yun, tol? Pang-alis ng lason sa katawan. Katulad nung apple cider, lemon, tapos olive oil. So medyo nga yun, parang magtatae ka raw. Excuse me, no. Pero linilinis daw yun. Dapat gabi mo inumin. Yan. Saktong-sakto yun, di ba? Para pag summer, pag meron tayong kailangan puntahan, confident tayo na mag-swimming sa dagat, di ba? So after ng summer, ayun na naman,
Papasok na naman ng mahal na araw. Tama ba? Mahal na araw agad. Mga piyesta, ganyan. Tapos, mag-birthday na naman ako, tatanda na naman ako. Ganun talaga, umiikot lang ang ano eh. Parang ang bilis nga ng panahon ngayon, magpapasko na naman. Magte-33 na ako. Pero ganun, bata pa rin naman. Bago tayo mag-start sa trabaho sa taas, titignan ko muna kung kumpleto pa yung mga gamit ko pang gym. Katulad na itong plates na to. Ano bang ano nito? 10 pounds. Yan. Nilinisin ko na para. Alam nyo naman, pag mga ganyan sa umpisa lang magaling, tapos pag medyo pumayat na, tigil na naman, tataba na naman, tapos manghihinayang na naman, magpapapayat ulit. So dalawa na yung ano ko dito, plates. Mabigat-bigat na to. Order pa ako ng 35 pounds. Yan. Tol, sang sako yung ano, doon sa may kwarto? Akit ko dito para malinis natin. Lalagyan ko ng tawag dito, anti-kalawang, para magamit natin sa mga susunod na panahon. Araw pala. Kailangan natin seryosohin to para bago mag-Christmas, sexy ang Team Kapanalig. Sabi ko nga, para pag-uwi ni Kuya dun sa Lipa, magugulat yung kanyang asawa. Daddy, grabe naman yung katawan mo. Baka makabuo pa sila ng pang-apat. Yan, titignan lang natin. Nasa taas pala, niloloko tayo ni Kuya. Nandun daw sa baba. Nandyan. Kala kompleto pa. Sa bagay, wala namang kukuha niyan. Yun. Diba, ang alaga ko sa gamit. Ito. Mga gamit pa yan. Ha? Turkuin para ano, para magamit siya. Yan, di ba? May mga gamit na tayo. Ito. Turkuin natin para pumogi. Yan. Wala talagang noon ko pa ilang years na gusto kong ibalik yung abs ko nung medyo bata-bata pa ako, pero pag nandun na ako sa point na pumapayat na ako, nawawalan ako ng gana katulad nung pag may mga pagkakataong pumapayat ako, nagka-COVID ako dati, di ba? So na tawag dito, na quarantine ako ng 14 days. So paglabas ko, ang payat ko kasi sinabay ko na rin yung pagkakataon na yon para makapag-diet. Yung mga pagkain na binibigay sa akin doon sa quarantine area, tama ba yun? Half lang yung kinakain kong rice. Tapos yung iba, tinatapon ko na. Tapos kaya pag-uwi ko, yun nga, na-achieve ko yung payat ng muka, ganun. Tapos tuwan-tuwa na ako nun. Hindi ko na mamalayan kada lumilipas yung panahon. Ang lakas ko na naman kumain, ang hirap ng pigilan, kain na naman ako ng kain. Tumaba na naman ako. Tapos na itong nakaraan, tumaba ako, nagkaroon naman ako ng gout. Ayun na naman, pumayat na naman ako. Ngayon naka-recover, kain na naman ako ng kain. Ito na naman, bilog na naman. Diba? Ganun, sa feeling ko hindi ko na ma-achieve yun Kailangan talaga kasi pag ganito talagang disiplina ang kailangan. Wala akong disiplina. Sa una lang ako magaling. Kunin ko yung tour ko para bumalik sa dating kapugian. Etong ginagawa ko, yung paakyat pataas, exercise na rin to Pero syempre, kulang pa rin to. Kailangan talaga yung talagang pagpapawisan ka ng gusto. Ayan, nasaan ang tour ko natin dyan? Yun, kita ko rin. Doon ako natulog sa kubo kahapon kasi hindi ko na kaya umakyat dito. Alam niyo na kung bakit. Kakamiss naman dito sa area na to. Hello! Iba talaga pag may pintura. Walang kalawang. Diba? Yes. Sarap. Mga liwalas. Bali 8 days lang ata ako nawala, pero na-miss ko tong lugar na to. Mga ibon at kuliglig, hello sa inyo. Tara na't mag-tour ko. Konti lang naman mamasilyahan pala dito. Mamaya ko na lang itong mamasilyahan. Yung mga guwit-guwit na yan. Yan, mga guwit-guwit na yan.
gilid-gilid. Hindi ko pa na nililinis to. Yan, yung mga guwit-guwit na yan. Para maganda tignan. Ayan, oh. Mga makabuka na yan. Para pag nilagyan natin ng binil. Diba? Wow na wow. Kaso pag nilagyan ko to, paano ko kayang umpisahan? Sabi kasi sa akin ni Daddy, at nasa isip ko na rin naman yun bago niya sabihin, na unahin ko munang pagandahin itong taas, itong kwarto ko, para kahit matigil yung paggawa sa bahay, sa buong bahay, meron na akong tutulugan na maayos. Tama nga naman. Ito muna unahin kong ipaayos. Palagyan ng ng pinaka-bintana, o pinto, glass door at bintana. Tapos yung division, safety na ako dito. Sa susunod na yun, yan, kunin natin itong turko para magawa tayo ngayong araw na ito. Kaya ito na. Hintayin yung basketball court na pinaplano ko, mga kapanalig, no? Papatulong tayo kila Utol kung paano magagawa yun. Kasi pangarap ko na matalo yung record ni Jordan ng mga panahon na pa siya. Mga panahon na malakas pa siya. Mga panahon ng Lebron, ganyan. Joke lang. Gusto lang talaga namin magpapawis. Ang bigat kasi sa katawan pag hindi ka na yung paghalo dyan, na yun, papawis na yun. Ang nangyayari nga lang, after ng work, kainan man ng malala. Kaya kailangan may kasama talagang diet pag nagpapawis ka. Pero magandang sana yun, yung habang may trabaho pa dyan, naghahalo ng semento, papapawis ka, tapos may kasamang diet. Napaka-effective nun. Kasi lahat gumagana sa'yo dun Paa, kamay, pati bibig ko nga gumagana, diba? Dadaldal. Ganda sana pagkakataon yun. Pero ito, seryoso na to. Na kami talaga, diet muna sa ngayon. Tignan natin kung hanggang kailan. Baka mamaya bukas sumuko na ako Katulad niya ngayon. Nakailang baba lang ako, tsaka akyat. Tignan nyo na yung pawis ko. Ay, wag dito side na. Dito pala yan. Pawis na, diba? Exercise siya tawag doon. Yan sa ngayon. Ito ang aking katawan. Tignan nyo. Mga na naman. Pag pinapalo. Yan. Belly. Pag naka-side. Yan. Tapos yung aking chest, medyo siya. Parang matulis kasi nga may taba. Kasi itong aking pisngi, tatanggalin natin yan sa mga susunod na araw. So we need to exercise. Exercise tayo, exercise. Woo! 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 Yan. Aanuin ko muna tong dumbbell para magamit na. Excited na ako para dito sa Balik Alindog bago magpasko. Ayan, pinakaregalo ko na to sa sarili ko, yung pagiging slim. Para Kasi bagay sa atin pag pag mag-adventure tayo, kailangan medyo tayo, parang yung body natin pang adventure din datingan, di ba? Ilang years ko rin hindi nagamit to. Hindi naman nag-lock yung mga niya, tornilyo. Ayos pa naman siya. Hindi naman nag-lock, pero kailangan pa rin natin siyang turkuhin para lumabas yung kanyang pogi. Grabe tong turko, hanga ako dito. Unang gamit ko pa lang talagang wow! Ganyan pa lang ng turko. Pag unang mo talagang bumubula. Ang ganda gamitin. Yan na. Turko mo, baby. Kahit sa semento bumubula siya. Yan. Bumubula siya. Ang dami pa itong natira kasi konti lang yung nagamit. Di ba may kalawang yan. Tignan nyo mamaya. The best yan gamitin. Turko. Ano nangyari sa brush ko? Ako po. Tanggal kalawang. Tsaka pag ininom mo to, tanggal din kalawang mo sa bituka. Sure win ka dito. Sure win. Di kaya delikado to sa pang-amoy? Di mo siguro. Yan. Tanggal yan.
Maya maya lang makikita natin ang resulta. Ngayon ko lang nalaman tong turko dito kay Latatay. Dati ang alam ko lang mapatanggal ng kalawang. Ano eh, yung WD 40, 60, 40, 80. Dami nun ah. Yan. Babad lang natin. Para sure win. Mamaya makikita na natin yan. Tanggal ang kalawang mo. Kahit ganong katapang na kalawang tanggal dito sa turko na to. Walang sinabi, walang binatbat. Wrong timing yung ating ano, pagda-diet, pero pipilitin natin yan. Sabi nga, disiplina. Pero naman tayong kasabay, kaya ano eh, hindi nakakatamad na si Utol. Yeah. Tanggal ka ngayon. Babad lang natin. Kaso parang sobrang ano na nung ano niya, kalawang niya mga kapanalig, kaya parang ano, hindi agad siya matatanggal. Kailangan siguro to ano, gamitan natin ng grinder. Kasi baka masira. Diyan. Babad lang natin, tiwala lang. Gaganda rin yan. Lalabas ang tunay na kulay. Ayan o, nagsisilver na siya o. Nawawala-wala na. Gusto inyo eh. Pwede ba hawakan tong turko na to? Yan. O diva. Let's go. Babad lang natin siya. Mamaya ako na kayo babalikan. Yan po, unti-unti nila nating nakikita at nasisilayan ang kanyang kulay na nag-iiba na. Sapagkat ito ay ating pinahiran ng tinatawag na turko. Turko na malupit. Walang panama ang kalawang. Sa turko na tayo. Yung ibang ano plates, hindi ko na ano tinurkuhan kasi konti lang naman yung kalawang. Pinunasan ko na lang siya. Yan. Okay na. So meron tayong 4 na 10 pounds. Tapos 4 na tagpa 5 pounds. Para balance. Diba? Ito lang yung masyadong makalawang kaya tinurko ko sila. Yan, so hayaan muna natin sila. Babad lang natin yan ng mga 45 years tsaka natin balikan. Yan, kailangan talaga ibabad eh. 45 years. Good luck. Oh my God. Babalikan ko kayo mamaya. Kalawang. Yeah. Para pogi-pogi masarap gamitin. Habang binabad ko sa turko yung ating ano dumbbells, punta muna tayo dito sa ano pagtatayuan namin ng court. So tsaka na yung mga tambayan o mga swimming pool na yan. Unahin muna natin yung place kung saan tayo makakapag-exercise. So dito ang plano ko, papatagin namin yan, itong manukan. Sakop pa ng sakop pa ng lupa ko itong pinaka mga puno dito. Baka pwede kami mag ano ng ano dito, pinaka board ng basketball, no? O kaya pwede dyan sa puno na yan. Papatagin lang namin to. Di pwede na kami mag shooting tuwing umaga, diba? Ganun lang. Mga pagising natin ng mga 5 o 6, pag napatag yan, ang lawak na nito. Tapos kung magkakaroon pa ng pinaka riprap dyan sa may bandang ayan, sa may mangga na yan, diba? Lawak na. Hindi naman kailangan ano eh, hindi naman kailangan sobrang laki. Yung mahalaga ay makapag shooting lang at makagalaw-galaw yung katawan. Pwede rin pala dito, no? Yung pinaka ano, yung board, pwede rin dyan. Kaso nga lang, lalagyan natin ng pinakalambat pa din. Kasi pag napunta yung bola dun sa pinakababa, ang hirap pabulin. Sa bagay, dagdag papawis din yun. Pag napunta yung bola doon sa baba, bababa ka doon, aakyat ka, dagdag papawis din. Pag napatag namin to, meron na pinaka-board dito. At sabi ko nga, pag gumanda-ganda, pwede namin lagyan ng bubong pag ano, pag di rin pala pwede. Kasi masyadong mataas. Mataas kasi yung ano ng court eh. Bahala ko kasi ilagay dito yung mga gym equipments eh. Kaso nga lang pag umulan,
Yun lang tayo mahihirapan. Pag umulan mabubulok yung mga gamit natin. Sa bagay, wala pa namang gamit doon sa bahay. Hindi pa naman tapos yung paggawa. Pangsamantala, doon muna sa loob ilalagay para safety. Ang sarap kaya mag-gym dito na open area, 'di ba? May mga nakikita kayong mga sa ibang bansa yung mga gym nila open, lalo na sa mga beach. Nandun lang sila nagji-gym. Makikita sila ng mga tao na nagji-gym sila doon. Sarap lalo na sa ganitong lugar na wala kang malalanghap na usok. Kaya sarap mag-gym dito sa umaga. Diba? Gayahin natin sila Kong TV na nagpapaganda ng katawan. Itong mga sanga na to, medyo babawasan namin para ayan, maging maluwag yung aming galawan. Yung shooting namin hindi tatama sa mga dahon-dahon, diba? Pisahan namin yan bukas o sa mga susunod na araw. Kasi unahin pa po namin ngayong lababo. Tulad na sabi ko, ulitin ko lang, sayang kasi yung semento. Pag tumigas yan, mamumuo na naman mga kapanalig, no? Marami pa naman buhangin dito. May magagamit pa natin to. May mga bakal pa naman dito na natira. Tapos yung mga plywood, meron pa namang natira dyan na ginamit doon sa pagpoporma. Pwede na. Saglit lang naman yun. Tutulong-tulong na lang kami tatlo ni Kadede. So tatlo na lang kami dito. Si Kadede tsaka si Kuya. Dahil si Ampoy nga umuwi muna pang samantala doon sa Iloilo para mag-celebrate din ng birthday ng kanyang anak. Siyempre Christmas at New Year. Mga kalagitnaan siguro ng January. Babalik yun si Negs. Yung ibang dito may mga pako pa pala nakalas ko na yung iba dito. I mean natanggalan ko na ng pako, pero yung ibang kahoy na inilagay dito ng panibago hindi pa natatanggalan. So kailangan natin ng tanggalan kasi meron na naman tayo dito kabra. Dito mag-akyat baba ka lang o paikot na gano'n, no? Pagpapawisan ka na niyan Kaso nga lang nakakahilo. Paikot. Subukan nga natin. Nakalimutan ko pa dalhin yung sapatos ko na pang takbo-takbo. Para kahit paano pag nagba-basketball nakasapatos para masarap sa pakiramdam. Yan ikot-ikot ka lang dyan Yeah. Diba? Ikot-ikot lang. Kaso nga lang yung tuhod ko may tama na, kaya kailangan control pa din. Mahirap na. Yeah, run. Pwede nga dyan pala to, no? Pwede, Hu! Hu! Pang! Pang! Hu! Pwede dito. Sa umaga. Kahit naman kahit hindi ka tumatakbo. Naglalakad ka lang. Pwede na. Feeling ko nabawasan ako ng 5 kilo. Cha-cha-cha, kadiri, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Na-set up ko na. Medyo malinis na. Magano muna tayo. Papali ito ng tagiliran para mawala yung mga taba dito. Kala mo talaga totoo Sige lang. Yung iba mga nila New Year's resolution, magda-diet na, magpapayat, di ba? Ako ganun din, pero inumpisahan ko na ngayon. Hindi ko na hinihintay yung mismong New Year para umpisahan. Ito na naman ako. Parang back to zero na naman. Laki na naman ng tiyan ko. Kaya kailangan talagang mag-control na. Yan. Dati, nakwento ko na ba sa inyo yun? Na nagkaroon ako ng sariling gym sa may Nabotas, sa may Malabon. Kaso nga lang, hindi ko rin na-manage ng maayos, kaya nawala. Naging owner ako ng isang gym, pero nakalimutan ko na lahat, halos tawag sa exercise. Yung mga gamit, nakalimutan ko na, ba't kaya ganun? Ang bilis ko makalimutan yung mga tawag sa mga bagay-bagay.
Shoulder po itong ginagawa pang shoulder. Yan. 12 lang. 12. Ilan ba? Hindi ko na bilang ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So pwede na yan. Pahinga na tayo. Marami kasing maraming workout talaga sa shoulder. Ayan, halos lahat naman ng part ng katawan. Marami. Pero ayoko lang talaga magpalaki ng gusto katulad dati. Dahil naiiwan nga yung paa ko. Hindi ko siya masama sa exercise dahil sa ACL nga sa tuhod. Nasabi ko na naman yung sa mga vlog ko. Inuulit ko lang. Yan na. Umpisahan na natin, walang magawa eh. Yan si Utol. Wala na raw kaporma-porma yung kanyang katawan. Pati nga tol. Oh yeah, may abs na. Para mas pogi pag medyo slim. Kasi si Utol talagang nung slim yan, poging-pogi yan eh. Medyo napanot lang tsaka tumaba ngayon eh. Kaya kailangan magpa-fresh tayo. Ang ako pang brothers, kailangan Panot. Ha? Di bali ng panot. Di bali ng panot. Basta maganda ang katawan. Tsaka kasi yun, syempre, para gumanda rin yung natin. Oo. Kung si Negs nandito, Ramdam. idadamay na rin natin sana yung sa Kung si Negs nandito pa, idadamay na rin sana natin sa diet yun, tsaka sa exercise. Kasi nung nandito si, tawag dito, si Kanegs, talagang lumobo yung tiyan niya rin, Sarap kasi kumain dito. Tumaba rin siya dito. Masarap kasi kumain dito, mga kapanalig, no? Pero pagdating niya, pag mataba pa rin siya pagdating niya dito nung January, papapayatin natin yun. Yung mga tipong butot balat na lang. Islim na islim yun nung pumunta dito eh. Pag uwi niya, siya eh. Exercise tayo bukas. So gawin na muna natin papawis yung yung paglilinis. Oo, lilinisin natin muna yung bukas. Lilinisin muna namin yung mga kasi delikado talaga yung mga pako eh. Lalo na sa gabi. Yung mga yung mga maiiksi, ipunin natin diyan. Oo. Panggatong. Oo, tama. Pero yung mga mahaba, ayusin natin doon sa loob. Oo, doon sa loob para hindi mabulok. Doon na lang sa loob. Sige. Tamang desisyon 'yan. Kakaganon ko, nabawasan na ako ng mga 10 kilo. Ang timbang ko kasi nasa 75 talaga. Ang pinaka timbang ko dati nung mataba pa ako. Tapos bumababa siya, naging 74 ata, 73 nung nagano ako. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong timbang ko. Okay, JP, magaling rin mag-diet, Oo. Lumalaki tiyan yun, pero pag hindi siya nagtutuloy-tuloy, Kuya JP. Hindi daw siya kumakain sa opisina eh. Hindi ba siya kumakain? Kaya pa slim na slim pa rin. Ayan kumukuha na si Kautol ng dahon ng hagunoy. Kasi ayan yung namin eh. Iniinom namin ngayon pampababaya ng ng acid. Sa umaga. Kinakain ng Kinakain yan? Fresh. Baka masama lasa. Masama talaga yung kalabaw nga hindi kinakain to eh. Ganon? Kahit kambing. Sama. Kasi ganito po ginagawa namin. Sa umaga, nagpapababa kami ng acid. Sa gabi, nagpapataas po kami ng acid. Miinom po kami ng gin. Ganun talaga sa sa buhay natin dapat balanse, 'di ba? Pero ngayon iiwas-iwas na po kami. Kagabi na lang po talaga kasi syempre kasal 'yun. Kailangan syempre makipag-party tayo, makipagsayawan, makapag-inuman at makipagkantahan. So nainom po kami kagabi. Pero ngayon pahinga muna. Dahon ng yan tol? Hagunoy. Tapos, nasabi ko na ba yun? Yung napanood ko sa Facebook, yung kalamansi, bawang, sibuyas, pakukuluan. Kasama yung balat ng kalamansi, pakukuluan. Tapos, kayo na bahala kung gusto nyo maglagay ng lemon para hindi masama yung lasa. Tapos, inumin nyo. Pang raw yun? Panglinis ng bituka, mga kapanalig. Ano ba? 8 ngayon, di ba? Tapos... hanggang 24. Kayang-kaya pa yan. Malaki pang pagbabago. Para ng siopa yung mukha. Para medyo lumit-lit naman yung mukha natin. Para magkaroon naman tayo ng ng tawag dito, ng hugis dito sa panga, hindi lang puro bilog. Kita mo may siya. Ala. Yung pala may sala dito kung bakit nababakbak yung aso. Nagtatabi siya ng ano yun? Ano ba yun? Parang nagtatabi siya ng pagkain, naguhukay. Sino ba to? Sino? Ay,
Paa ng manok? Bakit parang paano manok yan? Oo nga no. Saan galing yun? Tingnan mo nga. Saan mo nakita yan? Ano? Sino ba to si Ilap? Ang talino nito na Ilap. May pagkamadamot talaga to eh. Binabaon niya yung ano, yung pagkain. Saan niya kayo nakuha? Pero ano mga kapanalig, ito talagang mas effective po sa lahat na pampapayat. Alin? Ito. Bubuhatin mo siya. Pero kailangan may laman siya ha. Yan. Pagkabuhat mo, pagdating ng gabi, iinumin mo naman. Parang may isa pa. Ma? Parang may isa pa. Para may isa. Ayan, para ano, di ba? Yan. Di ba mababawasan ka na? Pagdating ng gabi, buksan mo yung isang bote, tapos inumin mo. Eh po yung ano, yung part po yan ng pangpapayat. Talagang pagising mo sa umaga, makikita mo agad yung resulta na, ay wow, lalong lumaki ha. Patigilit. Yan. Ito matagal na po ito, baka sabihin nyo, minom na naman kami, matagal na to. Hindi pa lang nakukuha ni Ate Rosie. Bah. Oh, talagang ramdam mo yung sipa ng kabayo sa tagiliran, no? Iakyat ko na nga yan para exercise. Tama tol. Akit si Utol kasi ayusin niya yung tricycle niya. Diba? Ah! Ang palaki ng muscle. Yeah. Nakapag-start na tayo ng exercise pero bukas na natin pagpapatuloy ng dire-diretso. Sa ngayon maglilinis muna ako sa taas dahil kanina nakita ko may mga doon eh. Yung mga gamit kong yung mga pangpintura, yung mga pang welding, tapos may hollow blocks pa na durog. So kailangan linisin ko muna yun para masarap matulog. Haha, mamaya doon ako matutulog. Sa ngayon higop muna tayo ng ano ulit to tol? Nilagang dahon ng hagonoy. hagonoy. Nilagang dahon ng hagonoy. Kung hindi ka talaga maano sa mga tea, hindi mo mainom to eh. Pampababa, mamaya pampataas naman. Yun, after natin doon sa kubo, magkalikot ng kung ano-ano at gawin yung mga bagay-bagay doon. Dito naman tayo dahil ang dumi. Yan, linisin na natin para mamaya pag natulog ako dito, masarap na. Ikakabit ko yung duyan ko eh. Ito, ibababa na natin yung mga gamit. May tao! Pinukul muna bago magsabi ng may tao. Pwede na tiran to, sa totoo lang mga kapanalig eh. Diba? Nalagay ko na yung mga gamit ko dun para malubog sa baba. Sakaling magustuhan nila matulog doon si Utol, pwede niya nang gawing kwarto yun pang samantala. Kahit hindi pa ayos. No? Wala pang bintana. Pero may ano na naman yun eh, palitada, kaya masarap na rin matulog doon.
Ayan na. Charan. Malinis na siya. Ba? Pwede na ulit matulog mamaya. Pababa muna ako kasi gagawa muna ako ng thumbnail kasi hindi ko pa na-upload yung vlog ko kahapon yung pag-uwi dito. Yan, nalinis na natin mga kapanalig yung taas. At ayun, nalinis ko na rin mga dumbbell dito. Mamaya ko na lang ipagpapatuloy mga kapanalig yung paglalagay ng masilya doon sa pinakasahig natin. Sa next vlog ko na lang po yun, no? Maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay, no? At maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayong mag-ikat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.